Ayokong magtapon ng pera sa isang bangkay, Marisol. Ang bawat sentimo ko ay pinaghihirapan ko at hindi ko ito gagamitin para lang pahabain ang pagdurusa ng isang matandang wala ng silbi sa mundong ito. Ang mga salitang yun ni Caspian ay tila mga patalim na dumaan sa pandinig ni Marisol. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa ilalim ng malalamig na tile ng kusina, ramdam ni Marisol ang bawat kurot ng matigas na sahig sa kanyang mga tuhod habang siya ay nakaluhod, nagmamakaawa sa paanan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng amoy ng bawang at tuyo mula sa pagluluto ng paboritong adobo ni Caspian ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng mamahaling pantalon ng lalaki. Marisol, please stop acting like a victim. It's so annoying. Caspian, ang arkitektong hinahangaan ng buong vegan, ay tumingin sa kanya ng may labis na pagkadiri. Tila ba siya ay isang maduming mantsa sa kanyang malinis na sapatos. Ang bango ng niluluto niyang hapunan na pumupuno sa buong bahay ay tila isang malupit na biro. Isang simbolo ng kanyang walang sawang pagsisilbi sa taong hindi naman siya itinuturing na tao. Habang si Marisol ay lumuluha at humihingi ng tulong para sa operasyon sa puso ng kanyang ina, isang pamilyar na tunog ng mensahe ang nagmula sa cellphone ni Caspian. Nakita ni Marisol ang pangalan ni Ivana sa screen. Kasunod ang isang maikling mensahe tungkol sa kanilang planong bakasyon sa Paris sa susunod na buwan. Ang perang ipinagkakait sa kanya para iligtas ang buhay ng kanyang ina ay gagastusin lamang ng kanyang asawa para sa luho ng kanyang kalaguyo. Ang paninikip ng dibdib ni Marisol ay tila hindi na niya kakayanin. Isang pakiramdam na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat hininga ay naging mabigat at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa kapal ng kanyang mga luha. Tumayo si Caspian nang walang pag-aalinlangan. Dahilan upang matumba si Marisol sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga hakbang na papalayo ay tila nagmamarka ng bawat segundong nawawala sa buhay ng kanyang ina na kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan sa loob ng isang pampublikong ospital. Wala siyang marinig kundi ang sarili niyang mga hikbi at ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila sumisigaw sa kawalan ng katarungan. Dahan-dahang gumapang si Marisol patungo sa sulok ng kusina kung saan nakapatong ang lumang Biblia ng kanyang ina. Ang tanging bagay na naiwan sa kanya nang dalhin ang matanda sa ospital. Sa pagitan ng mga pahina ng banal na aklat, may isang maliit at gusot na papel na nahulog. Ito ang lumang tiket ng loterya na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong nakaraang linggo. Sinasabing ito ang magiging susi sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha ni Marisol ang kanyang cellphone upang tingnan ang mga nanalong numero sa radyo. Habang binabasa niya ang bawat digit, ang kanyang buong katawan ay tila nanigas. 335 milyong piso. Ang mga numero sa screen at ang mga numero sa gusot na papel ay magkatugma. Bawat isa, nang walang pagkakamali. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Isang katahimikan na punong-puno ng bigat at liwanag. Ang tiket na hawak niya ay hindi na lamang papel. Ito ay naging sandata, naging katarungan, at naging pagkakataon para sa isang bagong buhay. Ngunit bago pa man niya mayakap ang katotohanan ito, ang pinto ng kusina ay muling bumukas ng marahas. Pumasok si Caspian na may galit na mukha. Kinuha ang Biblia mula sa tabi ni Marisol at itinaas ito na tila itatapon na sa basurahan. Itapon mo na ang mga basura ng nanay mo, Marisol. Hindi ko kailangan ng mga ganitong kalat sa bahay ko. Masyado nang madumi ang tingin ko sa'yo. Huwag mo nang dagdagan pa ng mga walang silbing gamit na ito. Ang kanyang mga kamay ay akmang iihahagis na ang aklat kung saan nakasilid ang kanyang tanging pag-asa. Napatingin si Marisol sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at nagbabagang apoy.
Kung itatapon niya ang aklat na yon, mawawala ang lahat. Ang kanyang ina, ang kanyang kinabukasan, at ang kanyang pagkakataon na makaganti. Nanatili siyang nakadapa sa sahig, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa maliit na papel na nakatago sa ilalim ng kanyang palad, habang ang kanyang isip ay nagsisimulang bumuo ng isang tanong na magiging simula ng kanyang pagbangon. Hanggang kailan niya kayang panatilihin ang maskara ng isang talunang asawa bago niya tuluyang sunugin ang lahat ng nagpahirap sa kanya? Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal kay Marisol habang nakatayo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang bawat paggalaw ng kamay ng relo sa dingding ay tila isang mabigat na paalala ng oras na unti-unting nauubos, habang ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ay nagbibigay ng isang nakapanlulumong himig sa loob ng silid. Ang kanyang ina, si Lola Rosa, ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at hinawakan ang kamay ni Marisol nang may natitira pang lakas. Marisol, ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Pumunta ka sa vegan. Sa ilalim ng mga sahig ng ating lumang bahay, hanapin mo ang kahon ng iyong ama. Doon nakatago ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa atin. Bago pa man makapagtanong si Marisol, muling ipinikit ng ina ang kanyang mga mata. Iniwan ang anak sa gitna ng isang palaisipang puno ng pait at takot. Sa labas, ang langit ay bumagsak sa isang matinding buhos ng ulan. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Marisol, habang ang mga butil ng ulan ay mabilis na humahalik sa salamin ng bintana at lumilikha ng isang malungkot na ingay sa paligid. Mahigpit na hinawakan ni Marisol ang kanyang bag. Sa loob niyon, nakatago ang piraso ng papel na magbabago sa kanyang tadhana. Alam niyang hindi niya kayang harapin si Caspian ng mag-isa. Kailangan niya ng isang taong hindi kayang bilhin ng pera, isang taong may sapat na galit upang itumba ang mga makapangyarihan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang madilim at tahimik na gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Attorney Leandro. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay umaalingaw-ngaw, nagpapahiwatig ng determinasyong matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang pagiging tahimik. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng isang lalaking may matatalas na mata at isang mukhang tila hinubog ng mga pagsubok. Attorney, I need your help. This is not just about a legal case. It's about survival. Ang boses ni Marisol ay nanginig, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tingin. Inilabas niya ang tiket ng loterya at inilapag ito sa mesa. 335 milyong piso. Nakita ni Marisol ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Leandro. Ngunit ang tunay na reaksyon ay dumating nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang asawa. I am the wife of Caspian, the man who thinks he owns this city. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro habang isinasandal niya ang kanyang likod sa upuan. So, you are married to that monster. You have no idea, Marisol, how much I've been waiting for a chance to tear down that family. Ang mga salita ni Leandro ay punong-puno ng puot. Ikinuwento niya kung paano sinira ng pamilya ni Ivana ang dangal ng kanyang ama, na naging dahilan ng pagkamatay nito sa gitna ng kahihiyan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. 2 kaluluwang kapwa sugatan at uhaw sa katarungan. Sa sandaling iyon, isang hindi nakasulat na sumpaan ang nabuo. Hindi lamang tayo kukuha ng pera, Marisol. We will strip them of their dignity, bit by bit, until they have nothing left but the shadow of their crimes. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagpaplano, lumabas si Marisol sa opisina ni Leandro habang ang ulan ay unti-unti nang humuhupa. Pakiramdam niya ay tila may nabawasang bigat sa kanyang dibdib, ngunit ang kapalit nito ay isang matinding kaba para sa hinaharap. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang kislap ng liwanag ang tumama sa kanyang paningin
mula sa malayo. Sa kabilang panig ng kalsada, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa tabi ng isang poste. Hawak nito ang isang kamera at mabilis na itinutok sa kanya. Ang bawat pagpindot sa aparato ay tila isang babala na may nanonood sa bawat galaw niya. Sino ang taong iyon at kanino siya nagtatrabaho? Habang mabilis na sumasakay sa sasakyan, naramdaman ni Marisol ang lamig ng pawis sa kanyang likuran. Dala ang isang tanong na tila isang tinik sa kanyang isipan. Ito na ba ang simula ng pagbagsak niya? Bago pa man siya makapagsimulang lumaban? Mula ngayon, si Ivana na ang susunod na reyna sa pamamahay na ito, Marisol. Huwag kang tatayo riyan na tila isang estatwa. Kunin mo ang mga maleta niya at dalhin mo sa itaas. Ang boses ni Caspian ay tila isang malamig na hanging pumasok sa loob ng kanilang sala. Dala ang balitang wawasak sa huling piraso ng dangal na pinanghahawakan ni Marisol. Pagpasok pa lamang niya sa pinto, ay sinalubong na siya ng tanawin ng 3 malalaking maleta na gawa sa mamahaling balat, nakabalandra sa gitna ng silid na tila mga bandila ng pagsakop. Sa sopa kung saan madalas silang mag-usap ni Caspian tungkol sa kanilang hinaharap, naroon si Ivana, nakadikwatro at tila pag-aari na niya ang bawat sulok ng mansyong yon. Ang bawat hakbang ni Marisol patungo sa mga maleta ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pamimigat ng kanyang mga binti. Ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang ulo upang itago ang naglalabiyab na puot sa kanyang mga mata. You heard him, right? Pakibilisan naman. I'm so tired from the flight. Ang boses ni Ivana ay puno ng tamis na may halong lason habang pinagmamasdan niya ang kanyang bagong pinturang mga kuko. Sa bawat pagbuhat ni Marisol sa mabigat na bag, nararamdaman niya ang pagbaon ng mga hawakan nito sa kanyang palad. Isang pisikal na sakit na hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang kalooban habang pinagsisilbihan ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Pagdating sa kusina, ang bawat galaw ni Marisol sa paghahanda ng kape ay tila isang ritual ng pagtitiis. Ang usok na nagmumula sa mainit na tubig ay tila nagkukubli sa panginginig ng kanyang mga daliri. Habang inilalapag niya ang mga tasa sa harap ng dalawa, nakita niya kung paano haplusin ni Caspian ang buhok ni Ivana. Isang paglalambing na matagal na niyang hindi nararanan. Marisol, make sure you keep the guest room clean. Actually, change of plans. Doon ka na sa quarters ng mga katulong matutulog. Ivana needs more space for her walk-in closet. Ang bawat salita ni Caspian ay tila isang mabilis na pag-ihip sa apoy ng kanyang pasensya. Ngunit nanatili siyang tahimik, tila isang aninong walang boses. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, nanatiling dilat ang mga mata ni Marisol sa loob ng maliit at mainit na silid na itinalaga sa kanya. Mula sa siwang ng pinto ng opisina ni Caspian, naririnig niya ang mahihina at seryosong usapan. I need that funding soon, Ivana. The vegan project is stalling at kailangan nating pagtakpan ang mga butas sa bangko. Ang boses ni Caspian ay puno ng pangamba. Isang tunog na nagbigay ng kakaibang ligaya sa puso ni Marisol. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lihim na cellphone mula sa ilalim ng unan. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang malamig na ngiti. Stella Maris Holdings, ang kanyang lihim na kumpanya, ay nagsimula na sa huling yugto ng pagbili sa mga utang ni Caspian. Ang kanyang asawa ay unti-unti nang nahuhulog sa bitag na siya mismo ang gumawa nang hindi nito nalalaman. Kinaumagahan, habang abala si Marisol sa paglilinis ng kalat sa sala, lumapit si Ivana na may dalang isang piraso ng papel. Ang mukha ng babae ay puno ng pagtataka at hinala. Habang iwinawagayway ang isang resibo na nakuha niya mula sa basura sa labas ng gate. Marisol, what is this? Isang resibo mula sa isang mamahaling butik sa Makati, sa halagang hindi kayang bayaran ng isang tulad mo. Bakit may ganito sa basurang malapit sa'yo? Ang tibok ng puso ni Marisol
ay tila tumigil sa isang iglap, habang ang lamig ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang resibong yon ay mula sa kanyang huling lihim na pagbili ng kagamitan para sa kanyang bagong opisina, isang ebidensya ng kanyang itinatagong yaman. Sa harap ng mapanuring mga mata ni Ivana, naramdaman ni Marisol na ang kanyang maingat na itinayong pader ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Paano niya maipaliliwanag ang isang bagay na maglalantad sa kanyang tunay na pagkatao bago pa man dumating ang tamang panahon para sa kanyang paghihiganti? Ang mga lumang kalsadang gawa sa bato sa lungsod ng Vigan ay tila bumubulong ng mga kwentong matagal ng ibinaon ng panahon, isang alaala ng kadakilaan na ngayoy nababalot na ng alikabok at pait. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, nakatayo si Marisol sa tapat ng kanilang lumang bahay na bato, ang kaisa-isang ari-arian na hindi pa naitatapon o naibebenta ni Caspian dahil sa kawalan nito ng halaga para sa lalaki. Ang mga bintanang gawa sa kapis ay tila mga matang nakapikit, naghihintay ng muling pagmulat, gamit ang dahilan na kailangang linisin ang bahay bago ito tuluyang mabulok. Pansamantalang nakawala si Marisol mula sa mapanuring mga mata ni Ivana at sa malupit na kontrol ni Caspian. Sa bawat pagpasok niya sa loob ng bahay, ang amoy ng lumang kahoy at amag ay tila yumayakap sa kanyang alaala. Ang katahimikan ay bumasag lamang ng isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa likuran ng kusina, si Aling Tiago. Ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay ay ngayoy nababalot na ng matinding takot at pagsisisi. Diyos ko, Marisol, ikaw na ba yan? Ang boses ng matanda ay nanginig, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Akala ko ay hindi na tayo muling magkikita pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hinawakan ni Marisol ang magaspang na kamay ng dating may bahay. Nararamdaman ang panginginig nito na tila may malaking sikretong gustong kumawala. Sa ilalim ng isang malamlam na ilaw mula sa isang lampara, nagsimulang magsalita si Aling Tiago tungkol sa gabing hindi kailanman mabubura sa isipan ni Marisol. Ang aksidenteng pumatay sa tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon isang pagkakamali ng tadhana, anak. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Marisol. Nakita ko sila, Marisol. Nakita ko si Caspian at ang ama ni Ivana sa garahe noong gabing iyon bago umalis ang tatay mo. May ginawa sila sa sasakyan. May pinutol silang bahagi ng preno. Narinig ko silang nagtatawanan habang sinasabing sa wakas ay mapapasa kanila na ang lupang pinagkakait ng iyong ama. Ang bawat salita ni Aling Tiago ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Marisol. Binubura ang huling bahid ng pag-aalinlangan tungkol sa kasamaan ng kanyang asawa. Dala ng matinding emosyon at ang bilin ng kanyang ina sa ospital, mabilis na nagtungo si Marisol sa ilalim ng hagdanan, kung saan ang mga tabla ng kahoy ay tila mas maitim kaysa sa iba. Gamit ang isang bakal na nakita sa paligid, dahan-dahan niyang inangat ang mga lumang kahoy. Ang tunog ng pag-ipit ng kahoy sa bawat pagpuwersa niya ay tila isang daing ng nakaraan na humihingi ng katarungan. Sa ilalim ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa metal, kinalawang na ngunit nananatiling buo. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang dokumento ng lupa. Ang orihinal, na titulo ng kanilang lupain na may pirma ng kanyang ama, kasama ang isang liham na naglalaman ng mga banta mula sa pamilya ni Ivana. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang yakap ang kahon sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga lumang papel, tila isang pagbibinyag ng katarungan sa gitna ng dusa. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang lahat ng pagsisipisyo niya sa sahig ng bahay ni Caspian, ang lahat ng pang-aalipusta sa kanya ay nag-ugat sa isang malupit na pagnanakaw ng buhay at dangal. Hindi lamang siya biktima ng isang masamang asawa. Siya ay biktima ng isang planadong krimen na sumira sa kanyang buong pagkatao.
Habang ang dilim ay unti-unting lumalalam sa buong vegan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa likuran ni Marisol. Dahan-dahan, dahan siyang lumingon patungo sa bintanang kapis na bahagyang nakabukas. Sa labas, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng akasya, may isang figura ng tao na nakatayo, nakamasid sa bawat galaw niya sa loob ng silid. Ang aninong yon ay nananatiling hindi gumagalaw, tila isang bahagi ng kadiliman na naghihintay ng pagkakataon. Napunit ang katahimikan ng gabi nang ang anino ay biglang gumalaw at naglaho sa dilim. Iniwan si Marisol na may kasamang matinding kaba at ang katotohanang kahit sa sarili niyang lumang tahanan, hindi na siya ligtas. Sino ang nagmamasid sa kanya at alam na ba nila ang tungkol sa kahon na hawak niya? Nababaliw ka na yata, Marisol. Masyado ng maraming imahinasyon ang pumapasok sa utak mo simula nang bumalik ka galing sa vegan. Marahil ay hindi mo na kinakaya ang bigat ng katotohanan na wala ka namang silbi dito sa bahay na ito. Ang mga salitang yon ni Caspian ay tila isang malupit na lason na dahan-dahang ipinapatak sa kanyang isipan, isang pagtatangka na wasakin ang kanyang tiwala sa sarili. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng kanilang sala, suot ang kanyang mamahaling suit, habang pinagmamasdan si Marisol na tila isang pasyenteng nawawala sa katinuan. Ang bawat pangungutya ni Caspian ay may kasamang pekeng pag-aalala, isang taktika ng pagmamanipula upang manatiling nakayuko ang kanyang asawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, ang puso ni Marisol ay tila isang matibay na baluti na hindi na kayang talunin ng anumang pananalita. Sa gitna ng tensyong iyon, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag nang ang isang itim na sasakyan ay huminto sa labas ng kanilang bakuran. Isang lalaking may tindig na tila isang pinunong handang lumaban ang pumasok sa kanilang pintuan. Si Attorney Leandro. Caspian, I brought the new investor's contract you wanted to discuss. It's a huge opportunity for your firm. Ang boses ni Leandro ay malamig at puno ng awtoridad. Isang tunog na nagpatigil sa masamang balak ni Caspian. Ito ang unang pagkakataon na pumasok ang kanilang lihim na alyansa sa loob ng sariling teritoryo ng kaaway. Kinailangan ni Marisol na pigilin ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaalok ang bisita ng tubig. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng panandalian. Sapat na upang magbigay ng lakas sa isa't isa nang hindi napapansin ng asawa. Ang hapunan sa gabing iyon ay tila isang dula-dulaan kung saan ang bawat tauhan ay may suot na maskara. Marisol, si attorney. Leandro ang mag-aayos ng mga legal papers natin for the new project in vegan. Huwag kang makikialam sa usapan ng mga lalaki. Magsilbi ka na lang. Ang bawat utos ni Caspian ay tinatanggap ni Marisol ng may matipid na tango, habang ang kanyang pandinig ay tila isang matalas na radar na sumasagap sa bawat detalye ng usapan ng dalawa. Sa bawat sulyap ni Leandro kay Marisol, nararamdaman niya ang isang init na tila nanggagaling sa isang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang pait. Ang presensya ng abogado sa loob ng kanyang bahay ay nagbigay kay Marisol ng pagkakataon na gumalaw ng mas malalim sa loob ng mundo ni Caspian. Nang pumasok ang gabi at ang lahat ay tila mahimbing na ang tulog, dahan-dahang lumabas si Marisol mula sa quarters ng mga katulong. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Iniingatan ang bawat galaw upang hindi makalikha ng anumang tunog na gigising sa kanyang asawa. Pumasok siya sa opisina ni Caspian, ang silid kung saan ang mga malulupit na plano ay nabubuo. Sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa mahogany, dahan-dahan niyang idinikit ang isang maliit na kagamitang elektroniko, isang recorder na magsisilbing kanyang mga tenga sa loob ng kuta ng kaaway. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa bigat ng kaba sa kanyang dibdib, habang ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Bumalik siya sa kanyang silid at isinuot ang kanyang earphones upang pakinggan ang mga unang boses na naitala. Sa gitna ng katahimikan ng gabi,
Narinig niya ang boses ni Caspian na puno ng kasakiman habang kausap si Ivana. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Marisol sa paglilipat ng mga lupa sa vegan, ibebenta ko agad ang bahay na ito. Itatapon ko siya sa kalsada na parang basurang pinulot ko lang. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Binubura ang huling bahid ng awa na natitira sa kanyang puso. Habang nakikinig, ang maliit na recorder na hawak ni Marisol ay biglang naglabas ng isang mahinang himig ng kuryente. Isang babala na ang baterya ay malapit ng maubos o may isang bagay na nag-trigger sa aparato. Sa sandaling iyon, narinig ni Marisol ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng opisina ni Cassian. Isang pares ng mga hakbang ang dahan-dahang pumasok sa silid kung saan itinago ni Marisol ang recorder. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy habang naririnig niya ang boses ni Caspian na papalapit sa kinalalagyan ng aparato. Nahanap na ba ng kanyang asawa ang kaisa-isang ebidensya na hawak niya? O ito na ang gabi kung saan ang kanyang lihim ay tuluyan ng maglalaho sa dilim? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa pagkatao ni Caspian, habang ang bawat sulok ng silid ay napupuno ng tensyon na hindi kayang pawiin ng anumang karangyaan. Sa loob ng kanyang opisina, ang mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng mesa ay tila mga saksi sa isang imperyong nagsisimula ng gumuho. Ang mga tawag mula sa bangko na dati ay puno ng paggalang. Ngayon napalitan na ng mga babalang, tila mga matatalim na palaso na tumatama sa kanyang yabang. Bakit ba biglang nagbago ang ihip ng hangin? Caspian, ang lahat ng bangko na dating lumuluhod sa atin, ngayon ay hindi na sumasagot sa mga tawag ko. Ang boses ni Ivana ay puno ng pagkairita at takot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan, ay ngayon nababakas ang labis na pangamba. Sa labas ng opisina, sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa likurang bahagi ng bahay, abala si Marisol sa paglalaba. Ang amoy ng sabon at ang basang tela ay tila nagbibigay sa kanya ng isang payapang mundo sa gitna ng unos na siya mismo ang lumikha. Sa bawat pagkuskos niya sa mga damit ni Caspian, nararamdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ang Stella Maris Holdings, ang kumpanyang binuo niya sa tulong ng kanyang napanalunan, ay formal nang nakuha ang 40% ng lahat ng pagkakautang ni Caspian. Ang kanyang asawa ay unti-unti nang nagiging isang bilanggo sa sarili nitong kayamanan. At ang susi ng rehas na yon ay nasa kamay na ni Marisol. Ang bawat balita ng pagkalugi ay tila isang himig ng katarungan sa pandinig ni Marisol. Habang pinapanood niya mula sa malayo ang pag-aaway ni na Caspian at Ivana dahil sa pera, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang bawat luho na tinatamasa ng dalawa ay hiram na lamang sa oras. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Leandro. Caspian called me again, begging for legal help to freeze his debts. I told him my hands are tied. Hayaan nating malunod siya sa sarili niyang kasakiman. Ang suporta ni Leandro ay tila isang mainit na yakap sa kanyang kaluluwa. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Isang hapon, sa ilalim ng pagbabalat kayo, na kailangang bumili ng mga gamit sa palengke. Mabilis na nagtungo si Marisol sa isang pribadong ospital sa labas ng lungsod. Ang bawat hakbang niya sa malinis na pasilyo ay puno ng kaba at pananabik. Nang buksan niya ang pinto ng isang pribadong silid, bumungad sa kanya ang anyo ng kanyang ina na payapang natutulog. Ang operasyon sa puso ni Lola Rosa ay naging matagumpay. Isang himala na pinunduhan ng kanyang lihim na yaman. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Marisol ang siglas sa paningin ng kanyang ina. Marisol, anak. Ang boses ng ina ay mahina, ngunit puno ng buhay. Hinawakan ni Marisol
ang kamay ng ina. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Nanatili siyang tahimik. Ninanamnam ang sandaling iyon ng paghilom na tila isang regalong mula sa langit. Kailangang manatiling lihim ang kalagayan ng kanyang ina, isang proteksyon laban sa anumang masamang balak ni Caspian. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon, sinalubong siya ng isang anyo ni Caspian na tila isang leon na nawalan ng pangil. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa sala, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay puno ng puyat. Marisol, nasaan ka ba galing? Bakit ang tagal mo sa labas? Ang boses nito ay wala na ang dating talas, tila isang pagsusumamo na naghahanap ng mapagbubuhusan ng galit. Ngunit bago pa man makasagot si Marisol, ang tunog ng pagbusina ng isang sasakyan sa labas ay pumutol sa usapan. Isang lalaking nakauniporme ang pumasok sa kanilang gate at may dalang isang puting sobre na may selyo ng Stella Maris Holdings. Inabot ng kartero ang sulat kay Caspian nang buksan ito ng lalaki. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho sa isang iglap. Ang sobre ay naglalaman ng isang formal na abiso para sa isang biglaang audit. At ang balitang ang lahat ng kanyang ari-arian ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng pagsusuri ng kanyang pinakamalaking nagpapautang. Sino ang Stella Maris na ito? Bakit nila ako ginigipit? Ang sigaw ni Caspian ay umamalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng desperasyon at pagkalito. Habang nakatayo si Marisol sa dilim ng pasilyo, pinapanood ang kanyang asawa na unti-unting dinudurog ng katotohanan, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Alam niya na ang tunay na bagyo ay parating pa lamang at sa pagkakataong ito, wala nang lugar na matataguan si Caspian mula sa puot ng isang babaeng kanyang minaliit. Ang bawat patak ng kape na nahuhulog sa tasa ay tila isang mabigat na orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan para sa mga taong sumira sa buhay ni Marisol. Sa loob ng madilim na silid ng mga katulong, nakaupo siya sa gilid ng kanyang maliit na kama. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng screen ng kanyang cellphone. Ang earphones na nakasaksak sa kanyang mga tenga ay naghahatid ng isang boses na tila nagmumula sa hukay. Ang boses ni Ivana na puno ng pagmamalaki at walang anumang bahid ng pagsisisi. Narinig ni Marisol ang bawat salita, bawat halakhak at bawat plano na binuo ni na Caspian at Ivana upang burahin ang kanyang ama. Sa mundong ito, 10 taon na ang nakalilipas. Ako ang nag-utos. Naputuli ng preno ng sasakyan ng matandang iyon. Caspian, masyado siyang matigas. Ayaw ibigay ang lupa na kailangan ng pamilya ko. Kaya tinapos ko na ang problema. Ang boses ni Ivana sa recording ay tila isang malamig na hangin na nagpapatayo ng balahibo ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang mahigpit na nakahawak sa cellphone. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa tindi ng puot na kanyang nararamdaman. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang iniisip. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nagnakaw ng yaman, kundi nakipagtulungan sa isang mamamatay tao. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marahas na bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Ivana na tila isang baliw na reyna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa paghihinala na may alam si Marisol. "You think you're so smart, Marisol? I saw you lurking around the office." Ang mga kuko ni Ivana ay tila mga pangil ng isang hayop nang sunggaban niya ang balikat ni Marisol. Pilit na inaagaw ang cellphone na itinatago nito sa ilalim ng unan. Ang bawat kalmot at hapdi sa balat ni Marisol ay tila hindi niya nararamdaman sapagkat ang mas matinding sakit ay nasa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang mga gamit sa maliit na silid
ay nagbagsakan, lumilikha ng gulo sa gitna ng kadiliman. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng mansyon ay bumukas at pumasok si Leandro. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na tumapos sa kaguluhan. Bitawan mo siya, Ivana. Ang boses ni Leandro ay puno ng awtoridad at galit na hindi maikakaila. Mabilis siyang lumapit at inilayo si Marisol mula sa malupit na kamay ni Ivana. Sa ilalim ng proteksyon ni Leandro, naramdaman ni Marisol ang isang init na matagal na niyang hinahanap. Isang pakiramdam na tila sa wakas ay may isang taong handang tumayo para sa kanya. Ang mahigpit, ngunit banayad, na pagkakahawak ni Leandro sa kanyang braso ay nagbigay ng mensahe na hindi na siya kailangang matakot pa. "Leandro, why are you here? This is a family matter." Ang sigaw ni Caspian na kapapasok lang din sa silid ay tila isang desperadong pagsusumamo. Ngunit hindi siya pinansin ni Leandro. Sa halip tiningnan niya ng diretso si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng katarungan. Ang paghahanda para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya ni Caspian ay nagsimula na. At ang bawat imbitasyong ipinapadala ay tila isang hakbang patungo sa bangin para sa mga kaaway ni Marisol. Habang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ni Marisol ang gintong imbitasyon para sa malaking pagtitipon sa susunod na linggo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa mga nakaukit na letra ng pangalan ni Caspian. Sa gabing ito, "Caspian, matatapos ang iyong kaharian," bulong niya sa sarili, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. Ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, nagpapahiwatig ng isang unos na walang sino mang makakatakas. Ang tanong na lamang na natitira sa kanyang isipan ay kung sapat na ba ang ebidensyang hawak niya upang tuluyang ibaon ang dalawa, o mayroon pang isang huling alas si Caspian na maaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat paghinga ni Marisol ay tila isang maingat na pagbalanse sa gilid ng isang matalim na kutsilyo, kung saan ang bawat maling galaw ay maaring maging sanhi ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang hangin sa loob ng mansyon ay naging masikip at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Tila ang bawat pader ay may mga matang nakamasid at mga telang sumasagap sa kanyang bawat bulong. Napansin ni Marisol ang pagbabago sa tingin ni Caspian. Hindi na ito ang dating tingin na puno ng panghahamak, kundi isang tingin na puno ng pagdududa at malalim na pagsisiyasat. Ang kanyang asawa ay hindi tanga. Nararamdaman nito na ang dating maamong tupa na kanyang inaalipusta ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng mga kuko sa ilalim ng kanyang pananahimik. Isang hapon, pagbalik ni Marisol mula sa paglilinis ng garden, nakita niyang nakabukas ang pinto ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib nang makita niya si Caspian na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang mga gamit niya ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang asawa ay may hawak na isang lumang kahon ng sapatos. Hinahalukay ang bawat sulok nito na tila may hinahanap na kayamanan. "Caspian, anong ginagawa mo sa gamit ko?" Ang boses ni Marisol ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit, kung saan nakatago ang kanyang lihim na burner phone sa isang tago at maliit na bulsa. "Something is wrong with you, Marisol. Hindi ka na yung dating babaeng iiyak-iyak lang sa sulok kapag sinisigawan ko. You're too quiet lately, and that silence is making me nervous." Ang boses ni Caspian ay puno ng pagbabanta, habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Marisol. Inilapit niya ang kanyang mukha, sinusubukang basahin ang anumang emosyon sa mga mata ng asawa. "If I find out that you're hiding something from me, I swear, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo at sa nanay mo." Ang lamig ng kanyang boses ay tila yelong dumaloy sa likuran ni Marisol, ngunit hindi siya kumrap. Sa pagkakataong ito, ang kanyang takot ay naging sandata
upang mas lalong maging matatag ang kanyang pagpapanggap. Sa kabilang bahagi ng mansyon, ang boses ni Ivana ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng galit at histerya. Caspian, the land title from Vegan is missing. I checked the safe and it's not there. Ang pag-aaway ng dalawa ay tila isang musika sa pandinig ni Marisol. Ang bawat sigaw at bawat pagbabasag ng mga mamahaling gamit sa sala ay nagpapakita lamang kung gaano nakarupok ang kanilang pagsasama sa harap ng kawalan ng pera at seguridad. Ang mga balita tungkol sa sunod-sunod na pagkalugi ng mga proyekto ni Caspian sa Vegan ay nagsimula nang kumalat sa mga balita at ang Stella Maris Holdings ay dahan-dahan nang hinihigpitan ang pagkakasakal sa leeg ng kumpanya nito. Bago sumapit ang gabi ng malaking anibersaryo, lumabas si Marisol upang kumuha ng ilang gamit sa palengke. Doon, nakita niya si Aling Nena, ang matandang tindera na dati ay nagbibigay sa kanya ng libreng kakanin noong siya ay wala pang makain. Iniabot ng matanda ang isang supot ng mainit na puto kay Marisol at hinawakan ang kanyang kamay nang may matinding malasakit. Mag-iingat ka, iha. Nakikita ko sa mga mata mo ang isang laban na napakabigat. Huwag mong kakalimutan na ang langit ay hindi natutulog para sa mga taong inaapi. Ang simpleng kabutihang iyon ay tila isang balsamo sa sugatang puso ni Marisol. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng kanyang yaman ngayon, ang tunay na halaga niya ay nasa kanyang pananatiling tao sa gitna ng puot. Sa huling pagkakataon, bago ang anibersaryo, nakipagkita si Marisol kay Leandro sa isang tahimik na sulok ng simbahan. Ang bawat salita nila ay puno ng bigat ng responsibilidad. Ready ka na ba, Marisol? Once we step into that ballroom tomorrow, there's no turning back. Ang boses ni Leandro ay may halong pag-aalala at determinasyon. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Marisol. Isang maikling sandali ng init na nagbigay ng lakas sa kanya. Inabot ni Leandro ang isang itim na sobre na galing kay Aling Tiago. This was given to me an hour ago. It contains something that will seal the fate of Ivana's father as well. Habang binubuksan ni Marisol ang sobre, ang kanyang paningin ay nagdilim sa nakita niyang larawan at dokumento sa loob. Isang lihim na hindi lamang sisira sa negosyo ni Caspian, kundi magpapadala sa lahat ng sangkot sa kamatayan ng kanyang ama sa likod ng mga rehas habang buhay. Ano ang nakatago sa loob ng itim na sobrang iyon na maging si Leandro ay hindi makapaniwala sa tindi ng ebidensya, no? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa kalsada ay tila isang karera laban sa kamatayan, kung saan ang bawat segundong lumilipas ay may dalang bigat ng pangamba. Kumaripas ng takbo si Marisol patungo sa ospital nang makatanggap siya ng isang hindi kilalang tawag tungkol sa isang estrangherong pumasok sa silid ng kanyang ina. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent na ilaw sa pasilyo ay tila mas lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging balisa. Pagdating niya sa silid, natagpuan niya si Leandro na naroon na. Mahigpit ang hawak sa kanyang cellphone habang ang mga security guard ay abala sa paligid. Ligtas ang nanay mo, Marisol. Nailipat na namin siya sa isang mas ligtas na pasilidad bago pa man may makalapit sa kanya. Ang boses ni Leandro ay tila isang matibay na haligi na sumusuporta sa nagluluhang si Marisol. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ng ospital ay bumukas at pumasok ang isang anyong hindi niya inaasahan. Si Caspian. Ang mukha ni Caspian ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan, kundi isang mapanganib na ngiti na tila isang hayop na nakahanap ng kanyang biktima. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa mga lihim na pagbisita mo rito? I sent those men, Marisol. Isang paalala lang yon na kahit saang sulok ka magtago, abot ka ng kamay ko. Ang bawat salita ni Caspian ay puno ng lason. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kanyang asawa, I know you're hiding something, and I know you care about this old woman more than your own life. Ang bawat hakbang ng lalaki
ay tila isang pagtapos sa huling bahid ng kalayaan ni Marisol. Inilabas ni Caspian ang isang makapal na bundle ng mga dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa ng ospital. Sign this, Marisol. Ang mga papel na ito ay maglilipat ng lahat ng mga lupain sa Vigan at ang natitira mong mana sa pangalan ko. Do this at sisiguraduhin kong mabubuhay ang nanay mo sa pinakamahal na ospital sa bansa. Refuse, and you know what I can do. Ang bawat kataga ni Caspian ay isang malupit na gaslighting. Pilit na ipinapamukha kay Marisol na siya ang may kasalanan kung may mangyaring masama sa kanyang ina. I'm doing this for us, Marisol, para may kinabukasan pa tayo kapag natapos ang krisis na ito. Nararamdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng mga legal na papel. Tumingin siya kay Leandro na nananatiling tahimik sa sulok, ngunit ang mga mata ng abogado ay nagbigay ng isang bahagyang senyas, isang pagtango na tila nagsasabing magtiwala sa plano. Sa harap ng mapanuring mga mata ni Caspian, kinuha ni Marisol ang ballpen. Ang bawat kaskas ng tinta sa papel ay tila isang pagsuko ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng kanyang paghagulgol, may isang lihim na ginagawa ang kanyang mga kamay. Ginamit niya ang isang espesyal na panulat na ibinigay ni Leandro, kung saan ang tinta ay dahan-dahang maglalaho sa loob ng ilang oras na mag-iiwan sa mga dokumento na walang anumang bisa. Sa paningin ni Caspian, siya ay isang talunang babae. Ngunit sa katotohanan, pinipirmahan niya ang hatol ng kamatayan para sa kapangyarihan ng kanyang asawa. Pagbalik nila sa mansyon sa huling gabi, bago ang anibersaryo, ang bawat sulok ng bahay ay tila puno ng mga alaala ng sakit at dusa. Pumasok si Marisol sa kanyang silid at isinara ang pinto. Dahan-dahang humilig sa likuran nito habang ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na pilit na kumakawala. Pinanood niya ang sikat ng buwan na tumatagos sa bintana, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa kanyang mga kamay na kanina lamang ay ginamit sa panlilinlang. Ito na ang huling gabi na magsisilbi siyang anino sa bahay na ito. Ang bawat gamit na iniligpit niya ay tila isang pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dilim. Sa kabilang silid, narinig niya ang malakas na pagtawa ni Caspian habang kausap si Ivana. Nagdiriwang dahil sa pag-aakalang nakuha na nila ang lahat ng ari-arian ni Marisol. Bukas, magiging akin na ang lahat. At ikaw, Marisol, ay magiging isang alaala na lamang sa kalsada. Ang boses ni Caspian ay umaling-awngaw sa pasilyo, puno ng kayabangan na tila hindi alam na ang kanyang buong mundo ay nakatayo sa ibabaw ng isang mabilis na natutunaw na yelo. Habang nakatitig si Marisol sa kawalan, isang huling tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Kapag sumikat ang araw bukas, sapat na ba ang kanyang lakas upang harapin ang huling pagsabog ng katotohanan? O mayroon pang isang lihim na nakatago sa dilim na maging siya ay hindi handang harapin? Ang bawat kislap ng mga kristal na nakabitin sa kisame ng ballroom ay tila mga nakapirming luha na naghihintay lamang ng hudyat upang bumagsak. Sa loob ng 5 bituing hotels sa lungsod ng Vigan, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang matamis na halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan ito ay ang umaalingasaw na amoy ng pagkabulok at kasinungalingan. Ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng kumpanya ni Caspian ay idinisenyo upang maging isang pagtatanghal ng kapangyarihan, isang huling pagpupugay sa isang arkitektong ang pundasyon ay gawa lamang sa buhangin at nakaw na yaman. Dumating si Caspian na tila isang hari, suot ang kanyang pinakamahal na suit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Sa kanyang tabi ay si Ivana na nakasuot ng isang makinang na gown na tila bawat tahi ay binayaran ng dugo at pawis ng ibang tao. Ang kanyang mga hiyas ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Bawat kislap ay tila isang pangungutya sa kahirapan ng pamilyang kanilang sinira.
Look at them, Caspian. Everyone is here to witness your greatness. Ang boses ni Ivana ay puno ng tamis at kayabangan habang kumakapit siya sa braso ng lalaki. Caspian smiled, his chest swelling with pride. Finally, Ivana, after tonight wala na tayong kailangang katakutan. We own everything now. Ang kanilang pagpasok ay sinalubong ng mga dahan-dahang pagpalakpak mula sa mga panauhin, ngunit may mga bulong na hindi maikakaila sa gitna ng karamihan. Nasaan ang asawa ni Caspian? Is it true na may sakit siya o talagang itinago na lang siya dahil sa kahihiyan? Ang mga tanong na ito ay tila mga maliliit na lamat sa pader ng kanilang perpektong gabi. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo si Leandro, suot ang isang itim na taksido na lalong nagpatingkad sa kanyang seryosong anyo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa pagkain o sa alak, kundi sa mga miyembro ng media na kanyang inanyayahan. Ang bawat lens ng kamera na nakatutok sa entablado ay tila mga baril na nakakarga at naghihintay na lamang kalabitin. Sa likod ng isang velvet na kurtina, nararamdaman niya ang presensya ni Marisol. This is it, Marisol. Ang boses ni Leandro ay isang mahinang bulong, puno ng suporta. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Nararamdaman ang panginginig na dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Time to show them who really owns the throne. Umakyat si Caspian sa entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya habang ang lahat ay tumahimik. Ang kanyang talumpati ay nagsimula sa mga salitang puno ng kabutihan at pagsisikap. 10 years ago, I started this firm with nothing but a vision. Through hard work and integrity, narito na tayo sa itaas. I want to thank the people who believed in me. Habang nagsasalita siya, ang ama ni Ivana, na nakaupo sa harapang hilera, ay biglang kumuha ng isang listahan ng mga opisyal na panauhin mula sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig at ang lahat ng kulay sa kanyang mukha ay naglaho nang mabasa niya ang pangalang nasa huling bahagi ng listahan. Stella Maris Holdings. Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa na nagpabalik sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sa gitna ng madamdaming bahagi ng talumpati ni Caspian, kung saan ipinagmamalaki niya ang kanyang katapatan sa negosyo, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nagbago. Hindi na ito ang mga larawan ng kanyang mga proyekto, kundi isang itim na background na may isang malaking logo ng isang bituin sa gitna. Ang tunog ng mga bulungan sa loob ng ballroom ay biglang lumakas, tila isang papalapit na agos ng tubig. Maraming bisita ang nagsimulang magbulong-bulungan habang ang ilang media personnel ay mabilis na itinutok ang kanilang mga gamit sa screen. Ang mapagmataas na boses ni Caspian ay biglang naputol nang ang isang malakas at malinaw na boses ng isang babae ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi mula sa speaker, kundi mula sa mismong bukana ng ballroom. Ang kumpanyang ito ay hindi na sa iyo, Caspian. At ang lahat ng karangyaang nakikita ninyo rito ay binayaran ng mga kasalanang hindi na kayang patawarin ng langit. Ang lahat ng mata ay dahan-dahang bumaling sa pintuan, kung saan ang isang anino ay dahan-dahang humahakbang patungo sa liwanag. Sino ang nangahas na pumutol sa tagumpay ni Caspian? At anong katotohanan ang bitbit niya na magpapabagsak sa buong gusali ng kanilang mga kasinungalingan sa isang iglap lamang? Ang bawat hakbang ni Marisol patungo sa gitna ng ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan na dahan-dahang tinatapos ang isang dekada ng pagtitiis. Ang mga pintuan ng bulwagan ay nanatiling nakabukas na nagpapapasok ng isang malamig na hanging tila nagmumula sa katarungan ng langit. Ang lahat ng paningin ay nakatutok sa kanya. Isang anyo na tila isang phoenix na bumangon mula sa abo ng sarili niyang kahapon. Nakasuot siya ng isang rutilating red gown na tila bawat hibla ay nagbabaga sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang tindig ay marangal at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot
o pag-aalinlangan. Ang dating asawa na itinuring na basahan ay ngayoy naglalakad na may awtoridad na hindi kayang tapatan ng sinumang naroroon. Umakay si Attorney Leandro sa tabi niya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, mas malakas kaysa sa anumang musika. Mga panauhin, nais kong ipakilala sa inyong lahat ang tunay at nag-iisang may-ari ng Stella Maris Holdings, si Madam Marisol. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nakita ni Marisol ang pagbabago sa mukha ni Caspian. Ang yabang ay napalitan ng isang matinding kalituhan na mabilis na naging isang malupit na takot. Nanginig ang kanyang mga labi habang pilit na binibigkas ang pangalan ni Marisol, ngunit walang tunog na lumabas. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ni Caspian ay muling nagliwanag. Ang mga larawan ng tagumpay ay napalitan ng mga video at audio na nakuha ni Marisol mula sa kanyang lihim na pagmamanman. Ang boses ni Ivana ay narinig ng lahat. Malinaw na inaamin ang pagputol sa preno ng sasakyan ng ama ni Marisol. Ang mga dokumento ng korupsyon at pagmamanipula sa mga bangko ay isa-isang lumitaw sa screen, tila mga hatol na nakasulat sa pader. Ang bawat bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na agos ng pagkondena. Ang mga kamera ng media ay walang hinto sa pagkuha ng bawat detalye ng kahihiyan ni Caspian at Ivana. Ang bawat segundong lumilipas ay tila pagguho ng isang bundok. Ang mga pulis ay dahan-dahang pumasok sa loob ng ballroom. Ang kanilang mga uniforme ay nagbibigay ng huling tuldok sa kapangyarihan ni Caspian. Sa gitna ng desperasyon, nagsimulang mag-away ang dalawang magkasabwat. "Kasalanan mo ito, Ivana. Ikaw ang nag-utos na patayin ang tatay niya." Ang sigaw ni Caspian ay puno ng pagtataksil, habang si Ivana ay tumugon nang may kasamang pag-atake sa mukha ng lalaki. Pilit na isinisisi ang lahat ng kanilang krimen sa isa't isa. Ang kanilang marangyang gown at suit ay wala ng halaga habang sila ay nagkakagulo sa harap ng lahat. Tila mga hayop na nakakulong sa isang bitag. Dahan-dahang lumapit si Marisol kay Caspian. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng nakaraan. Nang makarating siya sa harap ng lalaki, inilapit niya ang kanyang mukha sa tenga nito. Sapat na upang siya lamang ang makarinig. Ang bawat salita ay binigkas niya ng may dahan-dahan at malamig na emosyon. Ang utang na loob ay bayad na. Caspian, sa bawat sahig na kinuskus ko, sa bawat mura na tinanggap ko, binayaran ko na ang lahat. Ngayon, ang utang sa buhay ng tatay ko ang sisingilin ko sa iyo. Nakita ni Marisol ang pagluha ni Caspian, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang ginhawa, isang paglaya na matagal na niyang ipinagdarasal. Habang kinakaladkad ng mga alagad ng batas, sina Caspian at Ivana patungo sa labas ng ballroom, ang bawat sigaw at pagpupumiglas nila ay tila mga tunog ng mga hayop na nahuli sa bitag. Ang marangyang bulwagan na dati ay puno ng paghanga para sa kanila, ay ngayoy nababalot ng matinding pagkasuklam mula sa mga panauhin. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong sa wakas ay pinayagan niyang kumawala. Ang bawat flash ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa mga mukha ng mga kaaway. Inilalantad ang bawat detalye ng kanilang kahihiyan at ang pagguho ng kanilang pekeng imperyo. Marisol, hindi pa ito tapos. Akala mo ba ay mananalo ka? Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa ginawa mo sa amin. Ang sigaw ni Ivana ay puno ng histerya. Ang kanyang magulong buhok at sirang gown ay tila mga basahan na lamang sa gitna ng karamihan. Ngunit hindi kumibo si Marisol. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Pinapanood ang babaeng sumira sa kanyang pamilya habang ito ay hinihila palabas ng mga pulis. Ang bawat hakbang ng mga ito patungo sa pintuan ay tila isang malaking pasanin na unti-unting nababawas sa kanyang dibdib.
Naramdaman ni Marisol ang isang mainit na palad na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Si Leandro. Hindi niya kailangang magsalita upang malaman ni Marisol na naroon ito para sa kanya. Isang tahimik na haligi ng suporta sa gitna ng nagngangalit na unos. Tumingin si Marisol sa paligid. Sa mga taong dati ay tinitingnan siya ng may panghahamak at nakita niya ang respeto at paghanga sa kanilang mga mata. Ang katotohanan ay sa wakas ay malaya na at kasama nito ang kanyang kaluluwa na matagal nang nakakulong sa dilim. Sa huling sandali, bago tuluyang mailabas si Caspian, lumingon ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at isang uri ng puot na tila nagnanais na sunugin ang lahat. Sa ilalim ng maliliwanag na chandelier, ang kanyang anyo ay tila isang anino ng dating makapangyarihang arkitekto. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang ang isang huling banta mula sa bibig ni Ivana ay umalingaw-ngaw. Isang babalang, tila may dalang itim na anino na hindi pa tapos sa kanilang buhay. You think you've won everything, Marisol? You have no idea what's coming for you. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hanging dumaan sa batok ni Marisol. Nag-iwan ng isang kakaibang pangamba sa gitna ng kanyang tagumpay. Habang pinapanood niya ang pagsasara ng malalaking pinto ng ballroom, naramdaman niya ang isang matinding tibok ng puso. Ang laban ay maaaring tapos na sa gabi na ito, ngunit ang mga huling salita ni Ivana ay tila isang binhing itinanim sa dilim, nag-iiwan ng isang tanong na magpapabago sa lahat. Mayroon pa bang isang lihim na hindi pa nabubunyag? O ito na ang simula ng isang panibagong panganib na hindi pa niya napaghahandaan? Ang amoy ng lumang bakal at ang malamig na semento sa loob ng kulungan ay tila isang malupit na paalala ng katarungang sa wakas ay nais sa katuparan. Ang bawat hakbang ni Marisol sa madilim na pasilyo ng piitan ay umaalingaw-ngaw. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang huling pagdalaw sa kahapong puno ng pait. Sa likod ng mga rehas, natagpuan niya ang anyo ng isang lalaking hindi na niya makilala. Si Caspian, ang dating makapangyarihan at mapagmataas na arkitekto, ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng ningning. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang gusaling gumuho at naging abo sa gitna ng unos. Marisol, please, kailangan mo akong tulungan. Hindi ko kaya rito. Ang boses ni Caspian ay nanginginig, puno ng pagsusumamo na tila isang pulubing nagmamakaawa para sa isang sentimo. Give me some money please para makakuha ako ng mas mabuting abogado. Gagawin ko ang lahat, babalik ako sa'yo, magsisimula tayo muli. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat at walang saysay. Tumingin si Marisol sa kanya ng may malamig na kapayapaan sa kanyang mga mata. Wala siyang naramdamang galit, wala ring saya. Tanging isang malalim na katahimikan para sa taong dati ay itinuring niyang mundo. Hindi ako pumunta rito para balikan ka, Caspian. Pumunta ako rito para makita ang huling piraso ng aking sakit na unti-unti nang naglalaho. Ang boses ni Marisol ay matatag. Bawat kataga ay puno ng dignidad. Ang kumpanyang Stella Maris ay gagamitin ko para sa mga taong tunay na nangangailangan, hindi para sa mga taong marunong lamang manira. Tumalikod siya ng walang pag-aalinlangan. Iniwan ang mga hikbi at pagsisisi ni Caspian na tila mga aninong hindi na siya kailanman maaabot pa. Habang papalabas siya, narinig niya ang balita tungkol kay Ivana at sa kanyang ama. Ang kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho at ang batas ay nagsimula ng sumingil sa bawat buhay na kanilang sinira. Nagbalik si Marisol sa vegan, ngunit hindi na bilang isang biktima. Ang kanilang lumang bahay na bato ay dahan-dahang binago, hindi upang burahin ang nakaraan, kundi upang gawin itong isang museo ng sining at kasaysayan, isang alaala ng katatagan ng kanyang ama. Sa gitna ng hardin, idinaos ang paglulunsad ng sulyap ng Pag-asa Foundation,
isang institusyong naglalayong magbigay ng libreng operasyon sa puso para sa mga mahihirap. Sa bawat ngiti ng mga batang kanyang natutulungan, nakikita ni Marisol ang sarili niyang paghilom. Ang bawat pintig ng puso ng mga pasyente ay tila isang himig ng pasasalamat na umaabot hanggang sa langit, kung saan naniniwala siyang nakangiti ang kanyang ama. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Marisol ang paglubog ng araw sa kalsada ng Vigan, lumapit si Leandro. Ang presensya ng lalaki ay nananatiling isang mainit na liwanag sa kanyang buhay, isang kaibigang hindi kailanman lumisan sa gitna ng dilim. Marisol, it's time to take a break. Masyado mo nang naibigay ang lahat para sa iba. Ang boses ni Leandro ay puno ng pag-aalala at isang uri ng lambing na dahan-dahang nagbubukas sa pusong matagal na niyang ipinid. Napangiti si Marisol, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Nagtungo si Marisol sa dalampasigan ng Boracay upang hanapin ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Habang naglalakad sa puting buhangin, sinalubong siya ng isang kartero at iniabot ang isang liham na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ang sobre, isang puting balahibo ng ibon ang nahulog, kasama ang isang maikling sulat na nakasulat sa Tagalog. Ang tunay na paglipad ay nagsisimula kapag iniwan mo na ang lahat ng pabigat sa iyong pakpak. Ang mga salitang yon ay tila isang bulong mula sa isang lihim na kaibigan na matagal nang nagmamasid sa kanyang paglalakbay. Habang nakatitig sa asul na dagat, naramdaman ni Marisol ang isang matinding kaba at pananabik. Sino ang taong nakakakilala sa kanyang puso ng ganito kalalim at handa na ba siyang harapin ang huling yugto ng kanyang tadhana? Ang gintong sinag ng araw sa dalampasigan ng Boracay ay tila isang banayad na haplos ng langit, dahan-dahang nagpapaalam sa bawat hibla ng buhangin bago tuluyang magtago sa kailaliman ng dagat. Ang kulay ng langit ay naghahalo sa pagitan ng kahel, lila at rosas, isang tanawin na tila isang buhay na sining na nagpapahayag ng pag-asa. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang dambuhalang uyayi, isang himig na dahan-dahang nagpapatulog sa lahat ng mga alaalang puno ng hinagpis at pait na matagal nang dinala ni Marisol sa kanyang mga balikat. Sa isang malambot na upuan, sa ilalim ng mga puno ng niyog, nakaupo si Lola Rosa. Ang kanyang mukha ay puno na ng sigla, ang kulay ng kanyang balat ay hindi na maputla, kundi puno na ng buhay habang pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa malayo. Nilapitan siya ni Marisol at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang bawat kulubot sa palad ng kanyang ina ay tila isang mapa ng mga sakripisyo na sa wakas ay nabigyan na ng katarungan. Marisol, anak, tingnan mo ang dagat. Ang boses ni Lola Rosa ay malinaw at payapa. Tila lahat ng dumi ng kahapon ay tinangay na ng agos. Ngumiti si Marisol, isang ngiting hindi lamang sa labi, kundi umaabot hanggang sa kailaliman ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang katahimikang hindi nabibili ng 335 milyong piso. Dahan-dahang lumapit si Leandro, ang kanyang mga hakbang sa buhangin ay hindi lumilikha ng anumang ingay, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Nakatitig siya kay Marisol nang may paghanga na higit pa sa salita. "You look beautiful tonight, Marisol. At last, nakita ko na rin ang tunay na ningning sa mga mata mo." Ang boses ni Leandro ay may halong lambing at respeto. Isang tunog na nagpapatibok sa puso ni Marisol sa paraang hindi niya akalaing posible pa. "Maraming salamat, Leandro. Thank you for staying, kahit natapos na ang laban." Ang boses ni Marisol ay puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang kanyang nakaraan. "Alam mo, Leandro, akala ko dati ang paghihiganti ang tanging paraan para maging malaya. Pero mali pala ako.
Ang tunay na kalayaan ay nagsimula nang bitawan ko ang galit at matutong patawarin ang sarili ko dahil sa pagiging mahina noon. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Marisol. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at mahigpit na nagkapit, isang simbolo ng bagong simula na hindi na nakatali sa anumang dusa. I'm happy for you, Marisol. Ang boses ni Leandro ay tila isang pangako. You deserve all the happiness in the world. Dahan-dahang iniyuko ni Leandro ang kanyang ulo at hinalikan si Marisol sa noo, isang halik na puno ng paggalang at wagas na pag-ibig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol na ang lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa ay tuluyan na ngang naghilom. Ang kanyang puso ay wala ng bakas ng takot. Tanging ang init na lamang ng pagmamahal at ang liwanag ng isang bagong bukang liwayway na naghihintay sa kanila. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay tila isang malinaw na tubig na naglilinis sa isipan ng sino mang makakarinig ng kanyang kwento. Ang pera ay maaaring makabili ng karangyaan at kapangyarihan, ngunit ang tunay na kayamanan ay ang dangal na nananatiling buo sa gitna ng unos at ang kapayapaang nagmumula sa pagpapatawad. Habang naglalakad ang dalawa sa tabi ng dagat, ang kanilang mga anino ay dahan-dahang naglaho sa dilim, ngunit ang kanilang mga yapak sa buhangin ay mananatiling saksi sa isang pag-ibig na binuo ng katatagan at katarungan. Ang kwento ni Marisol ay hindi lamang kwento ng pagbangon, kundi kwento ng isang babaeng natutong lumipad muli matapos mabali ang kanyang mga pakpak, isang phoenix na ngayoy malaya na sa kailaliman ng kanyang sariling liwanag.